Sa mga relasyon, may mga sandali na ang iyong kapareha ay maaaring lumayo na nag-iwan sa iyong pakiramdam na inabandona at nagdadalamhati. Ito ay maaaring mangyari sa maraming dahilan at kadalasan ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong ginawang mali. Sa halip, mahalagang isaalang-alang kung ang iyong kapareha ang itinakda ng Diyos para sa iyo. Kung babalik sila sa iyo dahil hindi nagkukulang ang mga plano ng Diyos. Tandaan, sinasabi ng Biblia, kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ninuman. Kahit umalis ang partner mo, keep your faith in Christ. Kung sila ay para sa iyo, ang kanilang pagbabalik ay tiyak dahil sila ay bahagi ng perpektong plano ng Diyos para sa iyong buhay. Pag-isipan ang katotohanan ito, ang iyong asawa ay ang iyong kalahati, ang isa na konektado ng Diyos sa iyo. Ang buhay na wala ang iyong tunay na kapareha ay parang isang pakikibaka, isang serye ng mga hindi kumpletong sandali. Maaaring subukan nilang mabuhay nang wala ka, ngunit ang kanilang buhay ay kulang sa tunay na kagalakan at kasiyahan. Kung wala ka, makakaranas sila ng kawalan at pakiramdam ng pagiging walang kasama. Natural lang na malungkot kapag nahaharap sa mga hamon sa relasyon, ngunit huwag hayaang mawala ng pag-asa. Unawain na ang Diyos ay laging kasama mo kahit nasa pinakamadilim na panahon. Siya ang palagi mong kasama at pinagmumulan ng lakas. Kapag ang iyong relasyon ay tila nahuhulog, tandaan na bumaling sa Diyos para sa pampatibay loob, tulad ng ginawa ni David sa 1 Samuel 38. Nang maalis sa kanya ang lahat, humingi siya ng patnubay ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya na ituloy at bawiin ang nawala. Gayon din, palakasin ang loob mo sa Panginoon at magtiwala na tutulungan Kanya na maibalik ang iyong relasyon. Kung ang puso ng iyong partner ay naligaw, magtiwala na ang Diyos, na may hawak ng lahat ng mga puso, ay maaaring gumabay sa kanila pabalik sa iyo. Ang isang relasyon na binuo sa pundasyon ni Kristo ay nababanat. Kahit na umalis ang iyong kapareha, maibabalik sila ng Diyos dahil sa matibay na ugnayang espiritual na ibinabahagi mo. Ang pundasyong iyon kay Kristo ay ginagawang hindi masira ang inyong relasyon. Napakahalaga na panatilihing matatag at hindi natitinag ang iyong pananampalataya. Manatiling matatag sa iyong mga paniniwala, kahit na ang mga kaibigan o pamilya ay maaaring subukang impluwensyahan ka. Magtiwala sa kakayahan ng Diyos na ibalik sa iyo ang iyong partner. Walang imposible sa Kanya. Siya ay nagpapagaling ng may sakit, nagbibigay ng sagana, at kayang palambutin kahit ang pinakamatigas na puso. Itinuturo ng Biblia na ang puso ng isang tao ay nasa mga kamay ng Diyos at pinamamahalaan niya ito saan man niya gusto. Maaaring ibalik ng Diyos kahit ang pinakamatigas na puso sa kanyang kalooban. Huwag kalimutan, ang iyong relasyon ay nasa kamay ng Diyos. May kapangyarihan siyang ayusin ang nasira at ibalik ang tila nawala. Manatiling tapat, magtiwala sa kanyang panahon, at maniwala na babalik sa iyo ang iyong partner, na magdadala sa kanila ng panibagong pakiramdam ng pagmamahal at pangako, na nakabatay sa pananampalatayang nagbubuklod sa inyong dalawa. Itigil ang pagmumuni-muni sa nakaraan at mag-alala tungkol sa kung ano ang naging mali sa iyong relasyon. Mahalagang sumulong. Kadalasan, ang mga tao ay nagdurusa sa damdamin dahil nananatili silang natigil sa mga nakaraang pagkakamali na hindi mapapatawad ang kanilang sarili. Ang pagkondena sa sarili na ito ay parang isang mabigat na pasanin na pumipigil sa kanila na makita ang mabuti sa sinuman pagkatapos ng isang heartbreak. Ang pamumuhay sa mga nakaraang pagkakamali ay nakakaubos ng iyong lakas at nag-aalis sa iyo ng kapayapaan. Ang higit na ninanais ng Diyos kaysa sa pagsisisi ay pagpapanumbalik. Ang pag-unawa sa puso ng Diyos ay napakahalaga. Hindi sapat na malaman ang kanyang kapangyarihan, ang pag-alam sa kanyang mapagmahal na kalikasan ay nakakatulong sa iyo na makaayon sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Marami ang maghahangad ng bago, ngunit ipinakikita sa atin ng Biblia na madalas na ibinabalik ng Diyos ang mayroon na bago lumikha ng bago. Hindi lahat ay nakatakdang makasama ka. Isaisip ito kapag nasiraan ka ng loob tungkol sa isang relasyon. Ang ilang mga tao ay hindi mauunawaan o susuportahan ang pangitain at buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos.
Kapag ang Diyos ay nagdala ng isang tao sa iyong buhay at ang relasyon ay humina, kung dahil sa kakulangan ng karunungan o espiritual na pag-atake, alamin na ang Diyos ay maaari pa ring gumawa sa likod ng mga eksena upang maibalik ito. Magtiwala sa oras ng Diyos at sa kanyang proseso. Kahit na tila imposible, maaari niyang ibalik ang mga puso at sitwasyon. Ang iyong tungkulin ay manatiling tapat at panatilihing bukas ang iyong puso sa kanyang patnubay. Yakapin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapanumbalik at bitawan ang nakaraan. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na ang Diyos ay gumagawa upang magdala ng kagalingan at pagkakasundo sa iyong mga relasyon. Ang pag-unawa sa kapangyarihan ng Diyos na pagalingin at ibalik ang mga relasyon ay isang bagay na pinaghihirapan ng marami ngayon. Madaling mawalan ng pag-asa kapag umalis ang isang taong mahalaga sa iyo, ngunit may kapangyarihan ang Diyos na ibalik siya. Kaya niyang kumpunihin ang tila nasira ng hindi na maayos. Ilagay ang iyong pananampalataya sa Kanya dahil siya ang pinakahuling tagapagbalik. Ang paglalakbay sa hinaharap para sa inyong dalawa ay puno pa rin ng mga posibilidad. Kung mahal na mahal mo ang taong iyon, magtiwala na magagawa ng Diyos sa kanilang puso at gagabayan sila pabalik sa iyo. Maaaring nagtatanong ka, paano ako magsisimula? Ang unang hakbang ay ang maniwala na kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon. Kapag mayroon kang pananampalataya na maibabalik ng Diyos ang iyong kapareha, kailangan mong suportahan ito ng panalangin. Umalis man ang iyong kapareha o malayo lang sa emosyon at palagi kang nag-aaway, ang panalangin ay maaaring maging iyong lifeline. Makipag-usat sa Diyos tungkol sa iyong relasyon, at siya ay kikilos sa mga mahimalang paraan. Ang bawat matatag na relasyon ay nangangailangan ng ikatlong presensya, at iyon ay ang Diyos. Kapag kayong dalawa lang, ang mga problema ay parang napakabigat, nakakaubos ng lakas ng isa't isa. Ang pag-anyaya sa Diyos sa iyong relasyon ay nagbibigay ng mapagkukunan ng lakas at katatagan. Sa oras ng kalituhan o problema sa iyong relasyon, bumalik sa Diyos. Huwag tumakas mula sa kanyang presensya kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Humingi ng kanyang patnubay at suporta kapag ang pag-ugali ng iyong kapareha ay naging mahirap maunawaan. Sinasabi sa atin ng Biblia na alam ng Diyos ang ating mga paghihirap at laging handang tumulong na gawing tamis ang kapaitan. Maraming beses, ang issue ay masyado tayong umaasa sa ating mga pagsisikap. Ang pagsisikap na pilitin ang iyong kapareha na magbago sa pamamagitan ng sarili mong lakas ay maaaring makahadlang sa tulong ng Diyos. Ang pagtatangkang kontrolin ang mga bagay ay maaaring humantong sa pagkabigo at salungatan. Sa halip, manalig sa kakayahan ng Diyos na ibalik. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihang baguhin ang mga puso, ito ang dahilan kung bakit siya ay kilala bilang Ama ng mga puso. Kapag sinubukan mong makuha muli ang pagmamahal ng iyong kapareha sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap, ikaw ay tumuntong sa teritoryo ng Diyos na humahantong sa pagkabigo. Sa halip, ipagkatiwala mo ang iyong relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, ang banal na espiritu ay maaaring kumilos sa loob ng iyong kapareha, na muling magpapasigla sa pagmamahalan at pagkakaunawaan sa pagitan mo. Kapag napakabigat ng pasanin, humingi ng tulong sa Diyos. Hindi talaga magagamit ng Diyos ang isang tao hanggat hindi sila nasira at nangangailangan ng tagapagligtas. Alam ng Diyos kung paano kunin ang ating atensyon, at kung minsan ay nangangailangan ito ng hampas sa ulo o di kaya ay pagkabulag sa daan patungo sa Damascus. Ang pag-unawa sa espiritual na kalikasan ng buhay ay napakahalaga. Ang buhay ay hindi lamang isang serye ng mga pisikal na kaganapan, ngunit malalim na espiritual. Kapag naunawaan mo ito, natututo kang makibahagi sa mga hamon ng buhay sa pamamagitan ng espiritual na paraan. Sa iyong relasyon, kapag hindi maganda ang nangyayari, mahalagang labanan ang mga labanang ito nang nakaluhod sa panalangin. Ang kapangyarihan ng Diyos sa impluwensya ay walang kapantay. Binabanggit ng Biblia kung paano pinakilos ng Diyos si Haring Cyrus, isang hindi mananampalataya, upang suportahan ang muling pagtatayo ng kanyang templo. Kung kayang galawin ng Diyos ang isang tao na hindi man lang sumusunod sa Kanya, gaano pa kaya siya sa puso ng iyong partner?
Maaari niyang palambutin ang kanilang mga puso at gabayan sila pabalik sa iyo. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan dahil ito ay lumalampas sa mga limitasyon ng oras at espasyo. Bagamat maaaring ipahayag ng mga luha at kalungkutan ang iyong sakit, hindi ito nagdudulot ng pagbabago ang panalangin. Sa halip na magdalamhati dahil sa nasirang relasyon, humingi ng interbensyon ng Diyos. Manalangin ng taimtim para sa iyong kapareha, na humihiling sa Diyos na ibalik ang kanilang puso sa iyo. Ang Diyos, na makapagpapabago sa puso ng mga hari at pinuno, ay tiyak na makapagbibigay ng kagalingan at pagpapanumbalik sa inyong relasyon. Magtiwala sa Kanya, at makikita mo na Siya ay makapagbibigay ng pagbabagong hindi makakamit ng mga pagsisikap lamang ng tao. Kapag umasa ka sa Diyos at inilagay ang iyong relasyon sa Kanyang mga kamay, pinahihintulutan mo ang banal na magtrabaho para sa iyo. Ang pagdarasal ay hindi isang passive act, ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan sa espiritual na kaharian. Ito ay nag-aanyaya sa Diyos na kontrolin at gumawa sa mga paraan na lampas sa kakayahan ng tao. Sa pamamagitan ng patuloy at taos-pusong panalangin, mararanasan mo ang mahimalang pagpapanumbalik ng iyong relasyon. Paano mo malalaman na ang iyong puso ay tama sa Diyos? Magsimula sa pamamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos at sa iyong budhi, na ginagabayan ng banal na espiritu. Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Humihingi ka ba ng kapatawaran ng Diyos? Nagsusumikap ka bang pasayahin Siya sa lahat ng iyong ginagawa? Sabi ka bang ibahagi ang iyong pananampalataya? Tinalikuran mo na ba ang makasalanang pag-uugali ng nakaraan? Ang pinakamahalaga, naibigay mo na ba sa Diyos ang kontrol ng iyong buhay, na nagpapahintulot sa Kanya na gabayan ka at maghari sa iyong puso? Ang mga ito ay mahahalagang tagapagpahiwatig ng pagiging nakahanay sa Diyos. Kunin ang Diyos sa Kanyang salita, ito ay mahalaga. Kung ipinangako Niya na patatawarin ang mga umaamin ng kanilang mga kasalanan, at ginagawa Niya ito, dapat tayong mamuhay sa katotohanan iyon. Dapat tayong kumilos ng pinatawad at lubos na magpasalamat para dito. Ang pagdududa ay pinanghinaan ng loob ng Diyos, ang pagtitiwala ay mahalaga sa ating kaugnayan sa Kanya. Ang Diyos ay mabuti. Ninanais Niya na ikaw ay pag-aari Niya ng bukod tangi. Nagsumikap Siya para ialok sa iyo ang pagkakataong ito, kaya hilingin sa Kanya na tulungan kang makitang tama ka sa Kanya. Isuko ang iyong buong buhay sa Kanya at umasa sa Kanya para sa patnubay at suporta. Tandaan, hindi sa lakas o sa kapangyarihan, kundi sa Espiritu ng Panginoon nangyayari ang tunay na pagbabago. Manampalataya, manalangin ng taimtim, at manood habang ibinabalik ng Diyos ang puso ng iyong kapareha sa iyo, na pinapanumbalik ang iyong relasyon sa paraang Siya lamang ang makakaya. Mayroong isang thread ng banal na intensyon na humahabi sa ating mga relasyon, lalo na ang mga may mas malalim na kahulugan sa ating espiritual na paglalakbay. Mayroong isang sinaunang karunungan na malalim na nakaugat sa pananampalatayang Kristiyano na nagsasalita sa kaibuturan ng ating pagkatao at ang ating mga koneksyon sa iba. Itinuturo nito sa atin na kapag ang Panginoon ay nag-order ng isang pagsasama, walang puwersa, nakikita o hindi nakikita, ang makapaghihiwalay sa buklod na iyon. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay liwanag sa makapangyarihang katotohanan na kung ang dalawang puso ay itinakda ng Diyos na magkaisa, Siya ang magbibigay daan para sa kanilang muling pagsasama, anuman ang mga bangin o unos na kanilang narating. Isaalang-alang ang diwa ng disenyo ng Diyos para sa ating buhay, kabilang ang mga ugnayang nagpapayaman at humahamon sa atin. Kapag ang isang relasyon ay nasa ilalim ng kabanalan ng kalooban ng Diyos, ito ay higit sa karaniwan, ito ay nagiging isang daluyan ng Kanyang biyaya, isang sisidlan para sa banal na pag-ibig at pagbabago. Kung naramdaman mo na ang sakit ng paghihiwalay, alam mong hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Ang lumikha, sa Kanyang walang katapusang karunungan at oras, ay gumagawa ng mga pagkakataon para sa pagkakasundo, para muling mamulaklak ang ating mga relasyon sa ilalim ng Kanyang patnubay at mga pagpapala. Ang mga kalaban ng ating pananampalataya, ang mga espiritu ng hindi pagkakasundo at kawalan ng pag-asa, ay binibiktima ang ating kagalakan at ang mga bigkis na naghahatid sa atin na palapit sa ating banal na layunin.
Alam nila na sama-sama, nagkakaisa sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay mas matatag at mas matatag sa pagharap sa mga pagsubok at tagumpay sa buhay. Ang mga puwersang ito ay maaaring pansamantalang pinalabo ang iyong paglalakbay ng magkasama na humahantong sa paghihiwalay. Gayunpaman, dito nalalantad ang kagandahan ng pangako ng Diyos. Siya ay nasa negosyo ng pagpapanumbalik, ng pag-aayos ng nasira, at pagpapatibay nito laban sa mga bagyong darating. Ngayon, nakatayo ka sa isang sangang daan, kasama ang ilaw ng pag-asa na muling nagniningning sa iyong landas, na nagbibigay liwanag sa daan patungo sa pangalawang pagkakataon sa isang pag-ibig na pinili ng Diyos. Ito ay hindi lamang nagkataon kundi isang malinaw na tanda ng kamay ng Diyos na kumikilos, na nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang pag-ibig na dapat mong ibahagi. Pag-isipan ang kakanyahan ng inyong ugnayan bago ang pag-anod, hindi ba ito pinagmumula ng pag-unlad, ng kagalakan, ng espiritual na pagsasama? Kung gayon, nasa iyo na ang iyong sagot. Ang mga hadlang na tila hindi kayang lampasan ay mga anino lamang, mga distractions na ginagamit ng kaaway upang ilihis ka sa iyong pinagsasaluhang kapalaran. Ngunit ang Diyos, sa kanyang biyaya, ay inalis ang mga anino na ito na nag-aalok sa iyo ng isang bagong simula. Ang muling pagsasama-samang ito ay isang testamento sa kanyang katapatan, isang pagkakataon na muling itayo sa pundasyon na pinatibay ng pananampalataya, pangako, at mas malalim na pag-unawa sa kanyang kalooban para sa iyong buhay. Ang kakanyahan ng Ecclesiastes 3, isa ay bumubulong ng malalim na katotohanan sa tela ng ating pag-iral, ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa panahon nito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng mga panahon o paglipas ng mga oras, ito ay tungkol sa isang mas malalim na paghahayag, isang sagradong alingawngaw sa ating mga kaluluwa na nananabik para sa kawalang hanggan. Isang pananabik na matatagpuan ang pinagmulan at katuparan nito sa Diyos lamang. Ang banal na kawalang kasiyahan na ito, ang walang hanggang binhing ito na itinanim sa atin, ay isang misteryo na sumasayaw ng lampas sa ating pangunawa, na gumagalaw sa mga pasilyo ng panahon na may layunin na nakaayon sa makalangit na orasan, hindi sa atin. Ang ating paglalakbay dito ay limitado ng ating pananaw bilang tao. Nakatayo tayo sa baybay ng panahon, hindi nakakakita sa kabila ng abot-tanaw, kung saan ang karagatan ng walang hanggang plano ng Diyos ay umaabot hanggang sa kawalang hanggan. Nakakatagpo tayo ng mga tao, bumubuo ng mga koneksyon, at kung minsan, sa gitna ng takbo ng buhay, nakatagpo tayo ng isang taong sumasalamin sa pinakaubod ng ating pagkatao. Tama ang pakiramdam, halos itinadhana. Ngunit ang timing, ang mailap na konduktor ng orkestra ng buhay, ay maaaring hindi kasuwato ng ating personal na symphony. Ang tamang tao ay talagang maaaring pumasok sa ating buhay sa isang tila maling panahon, na iniiwan tayong nalilito, nagtatanong sa himig ng ating sariling mga puso. Ngunit ang hindi pagkakasundo na ito, ang pinaghihinalaang misalignment, ay nagsisilbi ng mas mataas na layunin. Tinuturuan tayo nito, hinuhubog tayo, inihahanda tayo sa sandaling ang musika ng ating buhay ay naaayon sa banal na komposisyon. Ang mga hamon at pagsubok ay hindi lamang mga hadlang, sila ang pait at martilyo sa mga kamay ng guro, na umuukit sa ating mga kaluluwa para sa muling pagsasama-sama na hindi lamang napapanahon ngunit itinalaga ng Diyos. Kapag inayos ng Diyos ang isang reunion, ito ay isang testamento sa kanyang perpektong timing. Ang pagbabalik ng isang taong mahalaga sa ating buhay ay hindi isang pangyayari lamang, ito ay isang malinaw na senyales na tayo ay lumaki, na tayo ay handa na. Ang kakayahan nating i-navigate ang mga komplikado ng buhay nang hindi nawawala ang ating kapayapaan, upang harapin ang mga hamon nang hindi gumuho sa ilalim ng presyon, ay nagpapahiwatig na ang sandali ay dumating na. Ang banal na pagkakahanay ng ating mga landas sa sandaling muli ay hindi lamang tungkol sa pagwawasto sa mga nakaraang pagkakamali o muling pag-alab ng nawalang pag-ibig. Ito ay isang mas malalim na affirmation ng aming kahandaan upang yakapin ang relasyon mula sa isang lugar ng kapanahunan at karunungan. Ito ang kagandahan ng banal na timing. Ito ay lumalampas sa ating pangunawa, ngunit malapit na nakaayon sa ating pinakamalalim na paglago at paggaling. Ang oras ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagpapaganda ng lahat,
ito ay tungkol sa paghahanda sa atin na pahalagahan at panatiliin ang kagandahang iyon sa buong pagpapakita nito. Kapag nahanap natin ang ating mga sarili sa sangangdaan na ito, nakatayo ng magkaharap na may nakaraan na koneksyon, ito ay isang palatandaan na tayo ay umunlad, na tayo ay handa na upang simulan muli ang paglalakbay na ito, na may bukas na puso, malaya sa mga abala na sabay silo sa amin. Ang muling pagsasama-samang ito ay isang banal na tango, isang celestial na berdeng liwanag na ngayon, higit kailanman. Tayo ay handa para sa kagandahan ng kung ano ang dating nawala, ngunit ngayon ay matatagpuan sa perpektong panahon ng isa na may hawak ng oras mismo sa kanyang mga kamay. Hayaang lumubog ang katotohanan ito sa iyong puso. Kapag hinabi ng Diyos ang isang tao pabalik sa tela ng iyong buhay, ito ay hindi lamang tungkol sa pangalawang pagkakataon. Ito ay isang banal na paninindigan na ang oras ay tama, ang entablado ay nakatakda na, at ikaw ay handa na yakapin, magmahal, at maglakbay pasulong na may kaluluwang minsang humiwalay. Ngayon ay muling pinagtagpo sa ilalim ng maingat na tingin ng tagapag-ingat ng kawalang hanggan. Ito ay hindi lamang ang kagandahan ng panahon ng Diyos, ito ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, na tinatawag tayong magtiwala sa kanyang perpektong plano para sa ating buhay, kabilang ang mga intersection ng ating mga landas sa iba. Ang paghahanap ng iyong sarili na kaisa ng perpektong kapareha sa perpektong sandali ay isa sa mga malalim na pagpapala sa buhay, dahil sa loob ng mga koneksyong ito umuunlad ang tunay na pasasalamat at pagpapahalaga sa relasyon. Ang synchronicity na ito ay hindi nagkataon, ito ay isang banal na orkestra, isang patunay kung gaano kakalalim na itinatangi ng Diyos. Ang paniwala na ininatan ng makapangyarihan sa lahat ang espesyal na individual na ito para sa iyo ay isang malinaw na tagapagpahiwatig ng kanyang walang hangganang pagmamahal para sa iyo. Bagamat sa una ay tila hindi kinaugalian na isaalang-alang ang banal na interbensyon bilang ang dahilan sa likod ng muling pag-init ng isang nakaraang relasyon, ito ay isang pananaw na dapat tuklasin sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni. Ang mga motibo ng Panginoon sa paggabay sa isang tao pabalik sa iyong buhay ay iba-iba. Ang isang makabuluhang layunin ay maaaring mapadali ang isang taos pusong paglutas ng mga nakalipas na usapin, na nagbibigay daan sa iyong sumulong ng higit pa sa mga labi ng mga nakalipas na relasyon na maaaring nagpapadilim sa iyong pananaw sa hinaharap. Ang mga bagahe na dala natin mula sa mga nakaraang pakikipag-ugnayan ay kadalasang humahadlang sa atin sa pag-unawa sa mga pagpapalang masusing inihanda ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapaubaya at pagsulong, binubuksan natin ang ating sarili sa buong lawak ng kanyang pagmamahal, isang pag-ibig na napakalalim na nais niyang makita tayong lumaya mula sa ating mga nakaraang pasanin. Sa paglalakbay ng pag-ibig, tumataas ang ating mga inaasahan. Inilalagay natin ang ating mga pag-asa at pangarap sa iba, sa paniniwalang sila ang ating nakatakdang kasama. Ngunit ang hindi mahuhulaan na kalikasan ng buhay kung minsan ay nagtutulak sa ating kwento sa hindi inaasahang direksyon, na nag-iwan sa atin na mag-navigate sa mga resulta ng hindi natutupad na mga pangako at hindi nasagot na mga tanong. Ang sakit ng gayong pag-alis ay maaaring mag-iwan sa ating mga puso ng pananabik para sa mga paliwanag, para sa pagsasara na kinakailangan upang ayusin at makahanap ng katahimikan. Ang pagkaunawa ng Diyos sa ating kaloob-loobang mga kaisipan at damdamin ay higit sa ating pagkaunawa. Alam na alam niya ang pangangailangan nating magpahayag ng hindi sinasadyang damdamin, harapin ang hindi nalutas na mga isyu, upang mag-ugat ang pagpapatawad na nagbibigay daan sa paggaling. Ang proseso ng pagsasara na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos ng isang kabanata, kundi tungkol sa pagsisimula sa isang paglalakbay tungo sa kapayapaan. Pagtatakda ng entablado para sa bago at kahangahangang mga kabanata na inilaan ng Diyos para sa atin, ang mga dati nating nabulat. Habang tinatahak natin ang landas na ito, mahalagang lapitan ito ng may kababaang loob at karunungan na nagmumula sa isang lugar ng pananampalataya, na tinitiyak na naaayon ang ating mga hakbang sa mga turo at alituntunin na gumabay sa hindi mabilang na henerasyong nauna sa atin.
Sa paggawa nito, iginagalang natin hindi lamang ang ating personal na paglalakbay kundi pati na rin ang walang hanggang tradisyon ng paghanap ng banal na patnubay at karunungan sa mga bagay ng puso. Ang ating mga relasyon sa iba ay nagsisilbing salamin na sumasalamin sa atin ng mga aral na kailangan nating matutunan tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad at katatagan. Kapag ang isang tao ay muling lumitaw sa iyong buhay, hindi ito nagkataon o nagkataon lamang. Ito ang paraan ng Diyos sa pagtuturo sa atin, paggabay sa atin tungo sa personal na paglago at pag-unawa. May layunin ang makapangyarihan sa bawat taong nakakasalamuhan natin. Bagamat hindi natin naiintindihan ang kanyang mga dahilan, ang pagtitiwala sa kanyang karunungan ay mahalaga. Sa buhay, hindi lahat ng relasyon ay nakalaan para sa romantikong pagsasama. Ang ilang mga individual ay tumatawid sa ating mga landas upang maging panghabang buhay na mga kaibigan, tagapayo, o mga katalista para sa pagbabago. Sa kasamaang palad, may mga pagkakataon na ang hindi pagkakaunawaan ay umaalis sa atin mula sa katotohanan ito, na nagtutulak sa atin sa mga relasyon na maaaring hindi naaayon sa plano ng Diyos. Ang paglihis na ito ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pagkakaibigan at mga pagkakataon para sa paglago. Gayunpaman, ang Diyos, sa kanyang walang katapusang karunungan at awa, ay kadalasang nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon na makipag-ugnayan muli sa mga individual na ito, hindi para sa pag-ibigan, kundi para sa suporta at patnubay sa isa't isa. Ang banal na interbensyon na ito ay nagsisilbi sa maraming layunin. Una sa lahat, nag-aalok ito sa amin ng pagkakataong gumaling mula sa mga nakaraang sakit at hindi pagkakaunawaan, na binabago ang isang potensyal na magkasalungat na relasyon tungo sa pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa. Pangalawa, ang mga muling nabuhay na koneksyon na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto sa mga bagong pagkakataon, kapwa sa personal at propesyonal, lalo na kung natagpuan na ng tao ang kanilang katayuan sa buhay. Ang pag-navigate sa mga komplikado ng mga relasyon ng tao ay nangangailangan ng pag-unawa, isang regalo mula sa Diyos. Napakahalagang maunawaan kung bakit muling pumasok sa ating buhay ang ilang mga tao. Hindi lahat ng muling pagsasama ay sinadya upang muling pasiglahin ang mga lumang apoy. Minsan, ang mga ito ay nilalayong mag-apoy ng mga bagong landas ng pagkakaibigan, suporta, at espiritual na paglago. Dapat tayong humingi ng banal na patnubay upang mabatid ang tunay na layunin sa likod ng mga muling pagkakaugnay na ito. Naranasan mo na bang umibig sa isang tao na para bang hindi mo mabubuhay kung wala ang taong ito? Marami sa atin ang nasa ganoong posisyon kung saan naramdaman natin na ang lahat ng ating mga hangarin sa hinaharap ay nakasalalay sa ating relasyon sa prinsipe o prinsesang kaakit-akit na ito. Ang buhay ang ating isang mahalagang pagkakataon upang maranasan ang hindi kapanipaniwalang regalong ito na tinatawag na pag-ibig. Kapag wala na tayo, ang pagkakataong magmahal at mahalin ng romantikong maglalaho. Kaya naman napakahalaga ng pagyakap sa bawat sandali ng pag-ibig habang nabubuhay. Dapat natin itong pahalagahan, pagyamanin, at hayaang umunlad dahil ang pag-ibig ang walang hanggang pamana na nabubuhay. Gayunpaman, naobserbahan ko na alam nating lahat kung ano ang gusto natin, ngunit marami sa atin ang talagang hindi alam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Minamahal, naiintindihan ko na ito ay maaaring mukhang katawa-tawa, ngunit maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na ito ay totoo. Ang karaniwang tao ay hinihimok at naiimpluwensyahan ng pag-ibig na nagmumula sa mga emosyon. Ang ating mga damdamin ay napakagandang bagay, gayunpaman hindi sila palaging maaasahan. Ang ating mga damdamin ay napapailalim sa maraming mga bias, at kung minsan, kapag tayo ay umiibig, hindi tayo gumagawa ng magagandang desisyon. Narinig mo na ba ang kasabihang love is blind? Well, ito ay dahil ang pag-ibig na nagmumula sa ating mga damdamin ay kadalasang nakakapanlin lang. Kahit na nahaharap sa malinaw na mga problema, ang emosyonal na pag-ibig ay maaaring iligaw tayo. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi interesado sa iyong mga damdamin at sa iyong mga relasyon. Sa halip, ito ay upang hikayatin ka na kung minsan ay maaaring iligaw ka ng mga emosyon
na nagdadala sa iyo sa isang bagay na hindi mo maaaring ipagmalaki balang araw. Naisip mo na ba kung bakit madalas nahihirapang umalis ang mga taong nasa mapang-abusong relasyon? Kadalasan ay dahil hinayaan na nila ang kanilang mga emosyon na magdikta sa kanilang mga desisyon tungkol sa kanilang buhay pag-ibig. Sa kabila ng pang-aabuso at pagpapabaya na kanilang pinagdadaanan, nakahanap sila ng mga dahilan upang manatili sa isang taong nagpapadama sa kanila na mas mababa kaysa sa ginawa sa kanila ng Diyos. Mahal, ikaw ay isang kamangha-manghang nilalang na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kalooban ng Diyos na may magmahal sa iyo at mahalin mo sila bilang kapalit. Ito ang ganap na kalooban ng Diyos para sa iyong relasyon, at para makamit ito, madalas na inihahanda ng Diyos ang isang taong buong pagmamahal na tatanggap, mag-aalaga, at mag-aalaga sa iyo. Hindi Diyos ang gumagawa ng mga tao na hindi igalang ang kanilang mga makabuluhang iba. Kadalasan, ito ay ang paghahayag ng ating tunay na kalikasan. Kapag nakita ito ng Diyos, siya ay nag-organisa ng mga kaganapan upang akayin ka palabas ng relasyon, upang mapangalagaan ka mula sa pananakit at pang-aabuso, at upang iharap sa iyo ang isang bagong relasyon na may pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na talagang nararapat at hinahangad mo. Kapansin-pansin, madalas tayong lumalapit sa isang bagong relasyon sa pamamagitan ng lens ng ating mga nakaraang relasyon. Pero pag-isipan ito, ano ang mararamdaman mo kung sa tuwing sinasaktan ng iyong mga kapatid ang iyong mga magulang, pinaparusahan ka sa kanilang ginawa? Ganito talaga ang dami ng tao ngayon na may kaugnayan sa taong ipinadala ng Diyos sa kanilang buhay. Kailangan mong maunawaan na ang tao sa iyong buhay ay inilagay doon ng Diyos. Sa katunayan, ang pagtanggap dito ay kumpirmasyon na ang iyong proseso ng pagpapagaling ay nakumpleto na. Hindi lahat ay pinaghihinalaan, hindi lahat ay gustong saktan o sirain ang isang tao. Kapag dinala ng Diyos ang mga tamang tao, talagang gusto nilang tulungan kang gumaling at maging ang taong idinisenyo ng Diyos para sa iyo. Kapag hindi mo na nakikita ang mga tao sa pamamagitan ng lente ng iyong mga nakaraang relasyon, ito ay nagpapatunay na tunay mong pinahintulutan ang Diyos na pagalingin ang iyong mga sugat. Hindi na nadurog ang iyong puso, ibig sabihin, handa ka nang magsimula ng bagong paglalakbay ng pag-ibig na magdadala sa iyo ng uri ng kapayapaan at kagalakan ng Diyos. Minamahal, naniniwala ka ba na ang taong iniisip mo o kasama mo ngayon ay inilagay ng Diyos sa iyong buhay? Nais kong maglaan ka sandali at pag-isipang mabuti ito. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang video na ito ay kumpirmasyon na ang taong pinag-iisipan mo ay malamang nasagot ng Diyos sa iyong tahimik na mga panalangin? Tandaan na minsan iba ang gusto natin sa kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Maaaring hindi ka lubos na sumasang-ayon, ngunit ang totoo, mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa ating sarili. Siya lang ang makakapagpasya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil nilikha ka niya. Kilala ka na ng Diyos bago ka pa ipinanganak. Bago ka pa hinubog sa sinapupunan, alam na ng Diyos ang lahat tungkol sa iyo. Mahal, ito ay kamangha-manghang. Maraming tao ang nakagawian na tanggihan ang kanilang soulmate sa iba't ibang dahilan. Gayunpaman, kung talagang ninanais mo ang uri ng kapayapaan at kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang minamahal na mga anak, kailangan mo munang kilalanin na ang taong ito ay ipinadala sa iyo ng Diyos. Ang taong ito ay sadyang inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Isaalang-alang ang kwento ni Ruth at Boaz. Ang pagtanggap ni Boaz kay Ruth bilang kanyang asawa ay isang malalim na gawa ng pananampalataya at pagkilala sa banal na pakay. Hindi nakita ni Boaz si Ruth bilang isang naghihikahos at nangangailangan ng tulong. Sa halip, nakilala niya ang pagkakataon at naniwala na inilagay siya ng Diyos sa kanyang buhay sa panahong iyon para sa isang espesyal na bagay. Ang pagkilala sa iyong perpektong soulmate ay hindi nangangahulugan na hindi ito darating sa ilang mga paghihirap o hamon. Halimbawa, si Ruth ay isang dayuhan. Napaharap sina Ruth at Boaz sa mga hadlang sa kultura, ngunit sa kabila ng hamon na ito,
Nakita siya ni Boaz bilang higit pa sa isang dayuhan, nakita niya ang isang asawa sa kanya. Naniniwala si Boaz na si Ruth ay inilagay ng Diyos sa kanyang buhay. Sa buong kwento ng kanilang pag-ibigan, naantig siya sa katapatan at debosyon ni Ruth sa kanyang biyanang babae, si Naomi. Kinilala rin ni Boaz na ang desisyon ni Ruth na maghanap ng kanlungan sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos ng Israel ay bahagi ng plano ng Diyos para mahalin niya ito at maging asawa. Alam mo ba na bago pa man siya makilala ni Boaz, ang puso ni Ruth ay sumigaw ng pabor? Ang sabi sa Ruth 2:2, at sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, hayaan mo akong pumunta sa bukid at kunin ang natirang butil sa likuran ng sinumang nakasumpong ako ng lingap. Sinabi ni Naomi sa kanya, sige, anak ko. Minamahal, kailangan mong buksan ang iyong puso sa isang taong inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagsasara ng iyong puso sa taong ito ay isa pang paraan ng pagsasabi ng hindi sa mga plano at layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Alalahanin na mayroong isang paraan na tila tama, ngunit sa huli, ito ay humahantong sa kamatayan. Naiintindihan ko ang iyong katwiran para sa ayaw mong magbukas muli. Sinasabi mo na ang puso ng mga tao ay lubhang masama at iyan ay tama. Gayunpaman, dapat ka ring sumang-ayon na kapag ang Diyos ay nagpadala ng tamang tao, hindi lang nila mamahalin ka. Ang kanilang mapagmahal na presensya ay magpapaginhawa sa mga peklat na hindi maayos na naayos sa iyong mga nakaraang relasyon. Ang pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mahalin ka, pagsasabi ng sa kalooban ng Diyos para sa iyong relasyon at buhay, ang pagsasara sa kanila ay isa pang paraan ng pagsasabi ng hindi sa magandang hinaharap na nasa isip ng Diyos para sa iyo. Minsan hindi natin namamalayan na ang mga nangyari sa atin ay bahagi na pala ng plano ng Diyos para dalhin tayo sa ating maluwalhating tadhana. Sinasabi ng Roma 8:28, at alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga minamahal, ito ang eksaktong salita ng Diyos para sa iyo ngayon, lahat ay gumagawa ng sama-sama para sa iyong ikabubuti bilang Kanyang anak. Isang bagay na kawili-wili ang ibinahagi sa akin ng aking lola habang pinag-aaralan ang buhay ni Joseph. Sa kanyang mga salita, sa tuwing nagtitipon ang mga kapatid ni Joseph upang magpulong para ibenta siya sa pagkaalipin, ito ay isang pagkakataon para kay Joseph na matupad ang kanyang maluwalhating tadhana. Paano kung ang iyong mga nakaraang relasyon ay bahagi lahat ng planong iposisyon ang bagong taong ito sa iyong buhay? Paano kung ang pagkabigo, kapabayaan, at sakit na iyong naranasan ay isang paraan upang matuldukan? Ang paghawak sa nakaraan ay magpapapanatili lamang sa iyo sa nakaraan. Inilagay ng Diyos ang taong ito sa iyong buhay. Huwag tanggihan ang perpektong tugmang ito na ibinigay ng Diyos dahil sa pananakit ng nakaraan ninyong relasyon. Tulad ni Paul, kailangan mong tumuon sa isang bagay, kalimutan kung ano ang nasa likod at pindutin ang patungo sa kung ano ang nasa unahan. Ito ang susi sa katuparan ng relasyon na nasa isip ng Diyos para sa iyo. Ilang beses mo pa bang bibitawan ang isang malinaw na pagkakataon para mahalin ka ng isang tao dahil sa pananakit ng nakaraan mong relasyon? Gusto mo pa bang panghawakan ang nakaraan o haharapin mo ang hinaharap ng may pananampalataya sa iyong puso? Ang iyong mga karanasan ay wasto at ang iyong mga inaasahan ay itinapon sa putik sa mga nakaraang relasyon. Gayunpaman, binibigyan ka ng Diyos ng isang bagong talaan upang muling isulat ang iyong kwento ng pag-ibig. Binibigyan ka niya ng isang bagong pagkakataon upang sabihin ang iyong kwento ng pag-ibig sa pinakakaakit-akit na paraan. Minamahal, hayaan mong bigyan ka ng katiyakan. Kailangan mong magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa iyong sariling pangunawa. Bigyan ng pagkakataon ang binata o babae, huwag lamang isara ang pinto laban sa kanila. Sinadyang inilagay sila ng Diyos sa iyong buhay. Huwag tanggihan ang iyong perpektong soulmate dahil sa iyong nakaraan na nasaktan. Nagtitiwala ako na ito ay magpapasigla sa iyong puso habang tinatanggap mo ang pagpapagaling na ibinigay sa iyo ng Diyos.
Katulad ng popular na kasabihan, love is a beautiful thing. Naghahanap ka ba ng isang relasyon na maghahatid sa iyo sa kasal? Pagod ka na bang pumasok at lumabas sa mga relasyon? Tila ba kailangan mo ng napakahigpit na patnubay sa mga usapin sa relasyon dahil sa hilig mong magkamali? Kung ito ay naglalarawan sa iyo, ikaw ay ilang hakbang na lang mula sa pagkikita ng perpektong soulmate na nasa isip ng Diyos para sa iyo. Kaya, gusto kong bigyan mo ng pansin at paniwalaan ang iyong maririnig. Sa ating modernong mundo, maraming tao ang naging malikhain sa pag-isip kung sino ang maaaring maging perpektong kapareha nila. Ang ilan ay nanunumpa sa pamamagitan ng pagbabasa ng palad, habang ang iba ay umaasa sa mga horoscope, panghuhula, o panghula upang gabayan sila patungo sa kanilang perpektong kapareha. Ang lahat ay nagmumula sa isang bagay, walang gustong mauwi sa isang taong hindi magpapasaya sa kanila sa katagalan. Ito ay kanais-nais na gugulin ang iyong buhay kasama ang perpektong soulmate na nilikha ng Diyos para sa iyo, at ang pagiging sinasadya ay mahalaga habang naghahanap ka ng tamang kapareha. Ang bawat tao ay nagnanais na mahanap ang kanilang perpektong kapareha at mamuhay ng maligaya magpakailanman. Ngunit narito ang bagay, kailangan mong maging sinasadya tungkol dito. Hindi ka maaaring umupo na lang sa paligid na umiikot ang iyong mga hinlalaki, at asahan na si Prince o Princess Charming ay mahiwagang lilitaw ng wala saan at sasabihing, I do. Kailangan mong aktibong hanapin ang iyong soulmate. Ito ay tulad ng pamimili para sa perpektong damit, kailangan mong subukan ang mga bagay-bagay, tingnan kung ano ang akma, at maging intensyonal tungkol sa kung ano ang iyong hinahanap. Maaaring mas malapit sila kaysa sa iniisip mo. Ngayon, maaari kang magtaka, paano ko malalaman na ito ang tamang tao para sa akin? Ano ang mga palatandaan upang malaman na nasa tamang relasyon ako? Ano ang mga pulang bandila na dapat kong abangan sa palabas na iyon kung hindi ito ang nasa isip ng Diyos para sa akin? Minsan ito ay tulad ng sinusubukang lutasin ang isang palaisipan nang wala ang lahat ng mga piraso. Ikaw ay naghahanap ng mga palatandaan, mga pahiwatig na nagsasabi sa iyo kung ang taong iyon ang tamang kapareha para sa iyo. Ngunit ano ang mga palatandaang iyon? Paano mo malalaman kung nasa tamang relasyon ka o kung oras na para mag-bail? Paano ang mga pulang bandilang kumakaway sa iyong mukha? Sila ba ay mga senyales ng babala mula sa Diyos na nagsasabi sa iyo na umiwas? Ngayon, naiintindihan ko na ito ay mas katulad ng isang gusot na web ng mga tanong. Ngunit, mahal na kaibigan, magkasama tayong lahat, sinusubukang i-navigate ang nakatutuwang mundo ng pag-ibig at mga relasyon. Hayaan akong magbahagi ng ilang mga palatandaan na hahanapin upang matiyak na ang relasyon na gusto mong simulan ay ang tama. Handa ka na ba? Numero 1, ang pagpapatibay ng banal na espiritu. Nakakatuwa kung gaano karaming tao ang gustong simulan ang magandang romantikong relasyon nang hindi muna kumukuha ng kumpirmasyon mula sa Diyos. Naiintindihan ko na ang taong ito ay hindi ka panipaniwalang maganda o gwapo at nabighani ka, ngunit kailangan mo ring maunawaan na nagbabago ang mga tao. Ang parehong tao na nakakuha ng iyong puso ngayon at nagbibigay sa iyo ng malabong damdamin ng pagmamahal at kagalakan ay maaaring maging ibang-iba sa bandang huli ng buhay. Kung ako sa iyo, bago magsimula ng anumang relasyon, maghihintay akong makakuha ng kumpirmasyon mula sa Diyos bago ako magsimula sa lahat. Bakit ito mahalaga? Bueno, mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa ating sarili. Alam niya ang ating mga kalakasan, ang ating mga kahinaan, at kung ano mismo ang kailangan natin para maglakbay ng may kapayapaan sa buhay. Sa halip na tumingin sa anumang iba pang mga kadahilanan na maaaring gumawa ng isang relasyon, mangyaring hanapin ang Diyos at magtiwala sa Kanyang biyaya upang tulungan kang mahanap ang perpektong soulmate. Katulad ni Adan, alam ng Diyos ang uri ng soulmate na kailangan niya. Mahal na kaibigan, bago mo isaalang-alang ang anumang iba pang kadahilanan, hindi mo dapat hamakin ang kumpirmasyon ng banal na espiritu. Isang asawang may marangal na ugali sino ang makakahanap. Siya ay higit na mahalaga kaysa sa mga ruby. Nalalapat ito sa kapwa lalaki at babae. Ang mga ganitong tao, bagaman bihira, ay sulit na hanapin.
Ang kanilang mabubuting katangian ay higit na mahalaga kaysa anumang dote na maaaring ialay. Magiging malaking pagpapala sila sa praktikal at espiritual na paraan sa kanilang mga asawa. Kung walang takot sa Panginoon, walang tunay na marangal na pagkatao, walang tunay na espiritualidad, at walang tunay na karunungan. Mahal kong kaibigan, kumbinsido ako na ito ang dahilan kung bakit ako ipinadala ng Diyos upang makipag-usap sa iyo ngayon. Hindi mo dapat balewalain ang kumpirmasyon na nakukuha mo mula sa Diyos. Ang kumpirmasyong ito ay maaaring dumating sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan, banal na kasulatan, panalangin, kapayapaan sa loob, mga pahiwatig at paniniwala, komunidad at pakikisama, mga pangyayari at panghuli, sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Anumang relasyon na hindi mo makuha ang malinaw na kumpirmasyon mula sa Diyos ay hindi karapat-dapat na hintayin, dahil sinasagot ka ng Diyos upang magpatuloy at asahan na Siya ay magdadala ng ibang tao sa iyong buhay. Sign number 2, isang malalim na pakiramdam ng pagmamahal. Nakakatuwa din na may mga taong hindi naniniwala na ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig. Mahal na kaibigan, ang malalim na damdamin ng pagmamahal at pagmamahal na iyong inaalagaan para sa kaakit-akit na tao ay itinanim doon ng Diyos. Ang mainit, butterfly na pakiramdam na nararanasan mo kapag kasama mo ang isang espesyal na tao ay ang paraan ng Diyos para bigyan ka ng malaking thumbs up. Kung papansinin mo, makikita mo na ang pag-ibig na ito ay patuloy na lumalakas araw-araw. Parang hindi mo maiwasang mahalin sila ng higit pa. Maaaring hindi sila ang pinaka-fanciest o ang pinaka-cool, ngunit sila ang hindi maiiwasang sambahin ng iyong puso. Ang pag-ibig ay kamangha-mangha, at kapag naramdaman mo ito, ito ang paraan ng Diyos upang sabihin na gawin ito. Sa Roma 5:5 sinasabi ng Biblia, at hindi tayo ikinahihiya ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Huwag mahuli sa pag-isip na ang pag-ibig ay makalaman. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya at nagbibigay daan sa kanila na mahalin ang Diyos at ang isa't isa. Gayunpaman, ito ay isang pulang bandila kapag napansin mong hindi ka lumalago sa pag-ibig sa taong iyon. Maaaring ito ay sinasabi ng Diyos na ang taong ito ay hindi ang tamang kapareha para sa iyo. Ikatlong palatandaan, malalim na komunikasyon. Bukod sa hindi maipaliwanag na malalim na pakiramdam ng pagmamahal sa taong ito, ang isa pang senyales na nagsasabi ng ang Diyos sa relasyong ito ay malalim na komunikasyon. Katulad ng ating relasyon sa Panginoon, habang mas kilala natin ang isang tao, mas lumalalim ang ating komunikasyon. Ito rin ay isang template para sa mga romantikong relasyon. Pagmasdan ang lalim ng iyong komunikasyon. Ang ilang mahalagang bahagi na dapat bantayan ay ang mga pag-uusap tungkol sa Diyos at sa mga halaga ng kaharian, layunin, pamilya, at kinabukasan. Gayon din, bigyang pansin kung gaano ka mahina sa iyong pag-uusap. Malaya ka bang magsabi ng mga bagay kahit na mali ka? Ang bawat magandang relasyon na sa huli ay hahantong sa kasal ay dapat na isa na nagbibigay daan sa bawat kapareha ng ilang antas ng kahinaan. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong sabihin ang lahat ng iyong iniisip, ngunit dapat mong maipahayag ang iyong sarili nang walang takot na mapintasan at maging handang tumanggap ng pagwawasto. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang matibay na pundasyon para sa isang kahanga-hangang bagay. Gayunpaman, kapag ang iyong pag-uusap ay kulang sa lalim at kahinaan, ito ay isang senyales na marahil ay dapat kang maghintay. Isaalang-alang kung ang iyong pag-uusap ay lumabas sa isang ikatlong partido, magkakaroon ba ng anumang pakiramdam ng pagkakasala? Nabubuhay tayo sa panahon ng teknolohiya kung saan may mga sinasabi ang mga tao at naging malaking issue ang privacy. Kung makonsensya ka kung marinig ng ibang tao ang iyong pag-uusap, maaaring hindi humantong sa masayang pagtatapos ang relasyong iyon. Maaaring ito ay isang lugar ng pag-aanak ng imoralidad at humantong sa isang buhay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sa wakas, umaasa ako na naging pagpapala ito sa iyo ngayon at tutulong sa iyo na makita na nais ng Diyos na akayin ka sa iyong kaligayahan sa pagsasama.
Tiyak na sasagutin niya ang mga tahimik ngunit malalakas na tanong sa iyong puso upang makagawa ka ng mga tamang desisyon kung sino ang makakasama mo habang buhay. Habang patuloy kang nagdarasal at nagtitiwala sa Kanya para sa tamang kapareha, gumagawa siya sa likuran upang dalhin ang perpektong soulmate na iyon sa iyong paraan. Yayakapin ka ng taong ito, hahawakan ang iyong mga kamay kapag mahina ka, at mananatili sa tabi mo kapag malakas ka, upang gawin ang kalooban ng Diyos at mamuhay ng may layunin dito sa lupa. Hanggang sa muli nating pagkikita, manatiling pinagpala. Ang pagnanavigate sa mga relasyon kung minsan ay parang sinusubukang i-crack ang pinakamahirap na bagay, ngunit huwag matakot, aking kaibigan, dahil hindi ka nag-isa sa landas na ito. Kahit na ang pinakamatapang ay nakatagpo ng hamon ng paghahanap ng perpektong soulmate. Kaya gusto kong palakasin ang loob mo, yakapin ang paglalakbay, at malaman na nasa mabuting piling ka habang hinahanap mo ang tunay na nakalaan para sa iyo. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong mga alalahanin ay wasto? Alam mo ba na ang mga pangamba tungkol sa kinabukasan ng inyong relasyon ay hindi dapat basta-basta na lang itinatabi? Napakahusay ng mga pagsusuri at balansing iyon na lumalabas sa iyong puso tungkol sa taong ito na tunay mong minamahal. Wala talagang mali sa nararamdaman mo. Kailangan mong magtiwala sa iyong sarili at igalang ang panloob na pagkamausisa na gumagabay sa iyo sa landas ng pag-ibig. Naiintindihan ko na talagang mahal mo ang taong ito at gagawin mo ang lahat para magkaroon ng magandang kinabukasan na magkasama. Gayunpaman, may mga sandali na ang kawalan ng katiyakan ay gumagapang at makikita mo ang iyong sarili na nagtatanong kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Minsan pakiramdam mo ay hindi sigurado sa hinaharap. Minsan may takot na mapunta sa taong ito, at pakiramdam mo ay hindi ka ligtas sa susunod na 20 taon ng pamumuhay kasama ng taong ito. Maniwala ka sa akin, ang lahat ng ito ay hindi nagpapawalang bisa sa wagas na pagmamahal na mayroon ka para sa taong ito. Sa katunayan, mayroon silang malalim na lugar sa iyong puso. May maganda at tunay na ugnayan mo sa taong ito. Minsan kapag nasa trabaho ka at naiisip mo sila, talagang masaya ka. Ang mga sandaling ibinabahagi mo sa kanila ay masaya at kasiyasya. Ngayon, sabay-sabay nating inavigate ang mga komplikado at yakapin ang katotohanan, hindi lahat ng relasyon ay nilalayong magtagal magpakailanman. Ito ay tungkol sa paglalakbay, paglago, at mga aral na natutunan sa daan. Samahan mo ako sa video na ito habang sama-sama nating ginalugad ang ilang tapat na pag-uusap tungkol sa pag-ibig, relasyon, at buhay. Ibabahagi ko sa iyo ang mga palatandaan na sinasabi ng banal na espiritu na kayo ay dapat magkasama. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong magtanong sa iyo ng isang tanong na minsang itinanong sa akin ng aking lolo noong nasa isang sangangdaan ako ng aking buhay: ano ang mas mahalaga, ang paglalakbay o ang destinasyon? Mga kapatid, hindi ko pa iniisip ang aking sarili na nahawakan na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang nasa likuran at pinipilit ang nasa unahan. Nagpapatuloy ako sa layunin upang matamo ang gantimpala na kung saan tinawag ako ng Diyos sa langit kay Kristo Jesus. Tingnan kung paano ipininta ng maganda ng banal na kasulatan na ang paglalakbay ay napakahalaga ng patutunguhan. Ang paglalakbay ay kung bakit kaakit-akit ang destinasyon. Hayaan akong magbahagi ng isang maikling kwento. Sa isang abalang lungsod, sina Stephanie at Steve ay nagkataon sa isang lokal na coffee shop. Agad silang naakit sa tawa ng isa't isa at nagbahagi ng interes. Hindi nagtagal, nagsimula sila sa isang ipo-ipo ng pagkakaibigan. Habang umuunlad ang relasyon, sina Stephanie at Steve ay nasa kaguluhan ng bagong pag-ibig. Ibinahagi nila ang mga itinatangi na sandali at sinuportahan ang isa't isa sa buong buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, nakatagpo din sila ng mga hamon, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo, at pagdududa na talagang sumubok sa kanilang pagmamahalan. Sa isang punto, halos naisip nilang dalawa na hindi sila para sa isa't isa, nadama nila na mas mabuting maghiwalay sila ng landas. Sa yugtong ito ng kanilang relasyon, wala silang mahanap na anumang tunay na dahilan para sa mga salungatan na ito, gayunpaman, mahal nila ang isa't isa.
Sa kanilang paglalakbay, napagtanto nina Stephanie at Steve na bagamat mahalaga ang pag-abot sa mga milestone, ang paglalakbay mismo, ang pag-unlad, pag-unawa, at pagmamahal na ibinahagi nila ang tunay na mahalaga. Habang magkahawak kamay silang nakatitig sa hinaharap, alam nila na ang kanilang paglalakbay ay kasing halaga ng anumang destinasyon na maaari nilang marating. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 3 senyales na ginagamit ng banal na espiritu para sabihin na kayo ay dapat magkasama. Ang unang tanda ay takot. Inalis ng banal na espiritu ang takot. Habang magkasama kayong naglalakbay sa inyong relasyon, matutuklasan mo na wala ka ng takot. Kapag ang dalawang tao ay nasa isang mapagmahal na relasyon at ang takot ay gumagapang, maaaring ito ay ang banal na espiritu na bumubulong ng isang mahalagang mensahe. Ang tunay na pag-ibig ay isang puwersang nag-aalis ng takot, na hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa o pag-aalinlangan. Kaya kapag lumitaw ang mga nag-aalinlangan na yon, oras na para makinig ng mabuti dahil maaaring ito ay isang senyales na may mas malalim na bagay na naglalaro. Walang takot sa pag-ibig, ngunit ang perpektong pag-ibig ay nagpapalayas ng takot dahil ang takot ay may kinalaman sa kaparusahan. Ang natatakot ay hindi ginagawang perpekto sa pag-ibig. Mahal na kaibigan, ang takot ay isang pangunahing senyales na ang iyong prince o princess charming ay maaaring hindi ang gusto ng Diyos para sa iyo. Walang takot sa pag-ibig na kinasihan ng Diyos. Pagdating sa pag-ibig, ang pangitain ng Diyos ay walang takot. Ito ang uri na nagwawalis ng mga pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan, na nag-iwan sa iyo ng dalisay, nagniningning na pagmamahal sa likuran nito. Ang uri ng pag-ibig na kinasihan ng Diyos ay nagpapalayas ng takot. Kapag nakilala mo ang perpektong soulmate na ipinadala sa iyo ng diretsyo mula sa langit, makatitiyak na sinasadya sila ng Diyos upang dalhin ang iyong buhay na kagandahan at pagiging perpekto. Ang pagiging perpekto na ito ay hindi nangangahulugang hindi ka haharap sa mga hadlang habang tinatahak mo ang paglalakbay ng iyong relasyon. Ang mga hamon na ito ay lalabas sa iyong relasyon, ngunit kapag ang Diyos ay nagpadala sa iyo ng perpektong soulmate, ang iyong puso ay magiging mapayapa, ang takot ay malayo, at makakaranas ka ng tunay na kagalakan. Isaalang-alang ang nakakabighaning kwento nina Jose at Maria. Ang mag-asawang ito ay itinadhana sa isa't isa sa kabila ng umiikot na kontrobersya na bumabalot sa kanilang relasyon dahil sa mahimalang pagsilang ni Hesukristo. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan at pangamba na maaaring bumalot sa isipan ni Joseph, umalingaw-ngaw ang nakakapanatag na tinig ng Panginoon na nagpakalma sa kanyang puso at ginagabayan siya sa kanyang kamangha-manghang paglalakbay. Sa Mateo 1:20-24, sinasabi sa atin ng Biblia, ngunit pagkatapos niyang mapag-isipan ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagsabi, Jose na anak ni David, huwag kang matakot na iuwi si Maria bilang ang iyong asawa, sapagkat ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa Espiritu Santo, at manganganak siya ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin nila siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at inuwi si Maria bilang kanyang asawa. Ang ikalawang tanda ay pag-ibig na walang pasubaling. Ngayon, ito ay isa pang banayad ngunit mahusay na senyales na ginagamit ng banal na espiritu upang ipaalam sa iyo na kayong dalawa ay sinadya upang magkasama. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyong puso na mahalin ang iyong asawa ng walang pasubali. Pinapapukaw niya ang iyong puso sa isang uri ng pag-ibig na hindi karaniwan. Tanging ang banal na espiritu ang makapagbibigay sa iyo ng pagmamahal sa iyong asawa ng walang pasubali. Kapag natuklasan mo na ang iyong relasyon ay lumilipat sa walang pasubali na pag-ibig na lampas sa romantikong pag-ibig, kailangan mong talagang bigyang pansin dahil iyon ang isang tao na talagang nais ng Diyos na makasama ka. Ngunit ang malaking tanong ay, paano ko malalaman kung mahal ko na itong asawang ipinadala ng Diyos ng walang pasubali?
Ang sagot ay matatagpuan sa 1 Korinto 13:4-7. Ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay mabait. Hindi naiinggit, hindi nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi nakakasira ng puri sa iba, hindi naghahanap ng sarili, hindi madaling magalit, hindi nagtatala ng mga kamalian. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan, ngunit natutuwa ito sa katotohanan, palaging pinoprotektahan, laging nagtitiwala, laging umaasa, laging nagtitiyaga. Ang ikatlong tanda ay mga nakabahaging halaga at mga interes. Magagawa ka ng banal na espiritu na bigyang pansin ang mga halaga at interes ng iyong perpektong soulmate. Sa paggawa nito, magsisimula kang mapansin na pareho kayo ng mga halaga at interes. Ano ang mga pangunahing halaga na kailangan mong bantayan? Ang iyong perpektong soulmate ay nagmamahal sa Diyos. Sinusunod ba nila ang salita ng Diyos nang may paggalang na takot? Ano ang kanilang pananaw tungkol sa pagbuo ng isang Kristiyanong pamilya? Paano mo pinaplanong maglakbay sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng mataong hamon ng buhay? Minsan ang pagsagot sa mga tanong na ito ay isang mahusay na payo na ginagamit ng banal na espiritu upang ipaalam sa iyo kung pareho kayong idinisenyo na magkasama sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Hindi ito nangangahulugan na ang iyong mga sagot ay ganap na magkakatugma, gayunpaman, ang ilang antas ng pagkakahanay sa pagsagot sa mga tanong na tulad nito ay isang senyales. Kung ang taong kasama mo sa kasalukuyan ay may iba't ibang opinyon tungkol sa mga bagay na talagang pinahahalagahan at pinahahalagahan mo, maaaring gusto mong muling isaalang-alang ang relasyong ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa Diyos upang manalangin at magtiwala sa Kanyang patnubay tungkol sa relasyon. Mahal na kaibigan, hayaan mong hikayatin kitang pahintulutan ang banal na espiritu na pangunahan ka sa iyong relasyon. Siya lamang ang makapagpapasaya sa iyo sa paglalakbay at magbibigay sa iyo ng magandang destinasyon na hahantong sa kasal.